hanggang gabi po, naghain na rin ng Certificate of Candidacy sina Senador Cheese Escudero at MTRCB Chair Grace Polia Manzares para sa pagkasenador. At tulad kahapon, may ilang independent candidate na naniniwalang may alas din sila sa darating na eleksyon. Mula sa COMELEC, nakatutok live si Tina Pangiliban Perez. Tina. Mel, mas maayos at tahimik ngayong ikalawang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy dito sa COMELEC. Wala na kasi ang mga gimmick ng mga politiko, hindi tulad kahapon. Si Senator Cheese Escudero ang una nag-file ng kanyang COC ngayong araw, kasama ang ilang staff niya. May pasok daw ang mga anak niya. Wala rin ang nililink sa kanyang si Heart Evangelista. Sa kampanya kaya, magkasama sila? Malamang hindi. Depende. Hindi namin pinag-uusapan. Status, single. Independent candidate ang nilagay ni Escudero sa pag-file nito kanina. Pero tatakbo siya bilang guest candidate sa Liberal Party at United Nationalist Alliance o UNA. Hindi naman daw siya pinagbabawalan ng LP ng mga kampanya kasama ang mga kandidato ng UNA. Wala pang usapan tulad nun. Nababasa lang namin yan sa pahayagan. In fact, unang beses namin nag-meeting kahapon bago kami pinroklaman ni Pangulong Aquino. Well, nagagahan kami kanina ni Vice President Binay para pasalamatan ko siya at ang una sa pagdala sa aking kandidatura. Napag-usapan din namin na itong mga bagay na ito dapat maresolbahan, partikular sa tatlong common candidates sa mga darating na buwan. Matagal pa naman bago magsimula ang kampanya. Ang mga dating magkalaban sa politika na sina dating Las Piñas Congresswoman Cynthia Villar at dating Senator Jambi Madrigal magkakasama na sa kampanya ngayong eleksyon. Magugunitang si Madrigal ang nagdiin kay Senator Manny Villar sa kontrobersiya sa C5 Road Extension Project noon. Ngayon, magkasama sila sa Liberal Party. Magkaalyado rin ngayong eleksyon ng mga Villar at si Pangulong Aquino na magkatunggali noong 2010 presidential election. We have moved on and we should always move on. Hindi tayo dapat mag-dwell sa past kasi we cannot be successful that way. And it's good for the country. Mas nag-move on na kami ni President Aquino. We have always been friends. We were together in Congress. It's just that we were political opponents in 2010. But he has always been nice to us. Kasama naman ni Grace Polia Manzares ang inang si Susan Roses sa paghahain ng kanyang COC. Tumatakbo siyang independent, bagamat common candidate siya ng LP at UNA. Paglilinaw ni Manzares, sa mga kampanya ng LP raw siya sasama. Sa paghahain niya ng COC, automatikong resign na siya bilang chairperson ng MTRCB. Ang talagang hindi nawawala yung alaala ni FPJ na sana magkaroon din ng pagtuldok o pagpatuloy ng mga naudlot niyang pangarap. At yung liderato na rin ngayon na naibalik ni President Pinoy ang tiwala sa gobyerno muli. Siguro magsisinungaling ako kung hindi ko naaalala yun paminsan-minsan. Katulad ng pagpasok ko dito ngayon, maraming alaalang nagbalik sa akin. Nung sinamahan ko rin ang aking kabiyak na si Rani para magrehistro. Sa nakaraang halalan, maganda naman ang naging resulta. At lahat naman ay wala namang nagduda tungkol sa machine na ginamit na yun. Ang composer namang si Valeriano Nocon III na tumatakbong independent, may campaign jingle na. New Kingdom people will ease you and me. Ganun lang ho. Tumatakbo raw siya para tapusin lahat ng kasamaan sa mundo at patayin lahat ng masasamang espiritu. Libreng kuryente naman ang nais ibigay ni Catalino Dazo alias Solarman. Negosyante raw siya sa Las Vegas at pinuno ng isang samahan ng mga OFW. Gusto ko magkaroon ng mga libreng kuryente, yung solar at saka yung libreng tubig na gasolina. Ang maging state naman tayo ng Amerika ang isusulong ni Eduardo Fernandez kapag naupo siya sa Senado. Talagang dapat na dahil yung panahon pa ni Manuel Quezon, yung 1935 Constitution, noon pa dapat naging estado na tayo ng Amerika. Kasi hindi mawala ang poverty, hindi mawala ang graft and corruption. Kung kahapon malapiesta sa labas ng COMELEC, ngayon mas tahimik na. Pero inaasahang babalik ang ingay sa huling araw ng filing. Ngayon tahimik na. Ang aantay na lang natin yung mga yung sa last day. Babalik na naman siguro yung mga sirkero. Samantala, isa ang humabol bago magsara ang filing kanina, si Johnny Chris C.
medyo nalito siya sa kanyang edad dahil sinulat niyang 28 years old siya, pero ipinanganak daw siya noong 1981, so dapat 31 years old siya. Pero alin man ang tama doon, underage pa rin siya dahil ang tumatakbong senador ay dapat at least 35 years old. Pakiusap naman ng COMELEC sa mga magfa-file ng kanilang COC sa bahay pa lang daw ay fill upan na yung form dahil yung mga sinasubmit dito may mga nakikita daw silang mali. Halimbawa, may mga kandidato pa rin na ang pinapasulat sa balota ay magkasama yung kanilang first name at nickname pero dapat pipili lang sila ng isa. Mel? Maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez.